Magandang umaga. Ito ay Sabado, September 13, 2025. Ngayon, ang mga agila na nagtitipon ng sama-sama at kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na mga kapatid, mahal ko ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang mensaheng ito, ang kanyang tinig, ang kanyang propita, ang kanyang nobya. Higit pa sa buhay mismo, lahat sila ay isa sa akin. Hindi ko nais na ikompromiso ang isang tuldok, isang maliit na bahagi o isang salita na isinulat ng Diyos sa kanyang salita o nagsalita sa pamagitan ng kanyang propita. Para sa akin, ito ang lahat ng ganito ang sabi ng Panginoon. Inisip ito ng Diyos pagkatapos ay sinabi ito sa kanyang mga propita at isinulat nila ang kanyang salita. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang makapangyarihang anghel, si William Marion Branham sa lupa sa ating panahon upang muli niyang ihayag ang kanyang sarili sa katawang tao tulad ng ginawa niya kay Abraham. Pagkatapos ay nagsalita siya sa pamagitan ng kanyang propita upang maging tinig ng Diyos sa mundo, upang ihayag at bigyang kahulugan ang lahat ng mga hiwaga nga nakatago mula sa pagkatatag ng mundo hanggang sa kanyang itinalagang nobya. Ngayon, ang kanyang nobya, ikaw, ay nagiging salita na nagkatawang tao, isa sa kanya, ang kanyang ganap na ibinalik na salita na nobya. Alam ko na hindi ako maunawaan sa sinasabi ko at sinusulat ko. Mapagpakumbaba kong sabihin tulad ng sinabi ng ating propita. Hindi ako nakapag-aral at alam kong hindi ko naisulat o masabi ng tama ang nararamdaman ko sa aking puso. Inamin ko, parang ang malupit kong minsan magsulat. Kapag ginawa ko, ito ay hindi para magpakita ng kawalang galang o magkaroon ng maling saluubin o husgahan ng isang tao, ngunit sa kabaliktaran, ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal sa aking puso para sa salita ng Diyos. Gusto kong tanggapin at paniwalaan ng lahat ang mensaheng ito na ipinadala ng Diyos para tawagin ang kanyang nobya. Hindi ko kailanman nararamdaman sa aking puso o isipan na ang mga ministro ay hindi na dapat mangaral pa. Ito ay labag sa salita ng Diyos. Ako ay masigasig lamang para sa tinig ng Diyos sa mga tape. Naniniwala ko na ito ang pinakamalagang boses na dapat unahin ng lahat ng mga ministro sa harap ng mga tao. Hindi ito nanguhulugan na hindi sila maaring mangaral. Gusto ko lang silang hikayatin na magpapatugtog ng mga tip sa kanilang mga simbahan kapag ang mga tao ay natipon sa ilalim ng pagpapahid na iyon. Oo, gusto kong marinig ng buong mundo ang parehong mensahe sa parehong oras sa buong mundo. Hindi dahil sinabi ko o dahil pinili ko ang tape na pakinggan, ngunit pakiramdam ko ay tiyak na makikita ng nobya kung paanong gumawa ng paraan ang Diyos para mangyari ito sa ating panahon. Kung gusto nating magkaroon ng mga recording ni Jesus na nagsasalita ngayon sa tape, hindi Mateo, Marcos, Lucas o mga sinulat ni Juan na kung ano ang sinasabi ni Jesus sapagkat lahat sila ay nagsabi na ito ay medyo naiiba. Ngunit maaring marinig ang tinig ni Jesus, ang kanyang personalidad, ang kanyang hands, thoughts, at kinukuha gamit ang ating sariling mga tainga. Sasabihin ba ng ministeryo ngayon sa kanilang simbahan, hindi namin patugtugin ang recording ni Jesus at ipingangaral ko ito sa aming simbahan. Narinig mo lang yan pag uwi mo. Paninindigan kaya ng mga taong iyon? Sad to say, pero ganyan talaga ang ginagawa nila ngayon. Walang pagkakaiba kahit paano nila ito i-whitewash. Sa akin, binigyan tayo ni kapatid na Branham ng isang halimbawa. Gustong-gusto niya kapag ang lahat ng mga simbahan, tahanan o nasaan man sila ay nasa hook-up upang marinig nila ang mensahe ng sabay-sabay. Alam niya makukuha nila ang mga tip at marinig ito sa ibang pagkakataon, ngunit gusto niyang magkaisa sila at marinig ang mensahe ng sabay-sabay. Sa akin yan, ang pagpapakita ng Diyos sa kanyang nobya kung ano ang magaganap sa ating araw at kung ano ang gagawin. Bawat tunay na ministrong sumasampalataya sa mensahe
ay sasang-ayon na wala nang higit pa sa pag-upo sa ilalim ng pagpapahid ng tinig ng Diyos na naitala at inilagay sa mga tape. Ang nobya ay maniniwala at magkaroon ng kapahayagan na ang mensaheng ito ay salita ng Diyos para sa ngayon. Mari lamang akong maghusga sa pamagitan ng salita, ngunit ang sinumang hindi magsasabi na ang mensaheng ito ay kanilang ganap at walang revelasyon ng salita para sa ngayon. Kung gayon, paano sila magiging kanyang nobya? Ito ay hindi lamang pagsipi nito, pangangaral o pagtuturo nito, ngunit ang pakikinig nito sa mga tape ay ang tanging lugar na masasabi ng nobya, naniniwala ako sa bawat salita. Ang mensaheng ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Ang aking ipinangangaral o tinuturo ay hindi ganito ang sabi ng Panginoon, ngunit kung ano ang sinasabi ng tinig ng Diyos sa mga tape ay ito ay ang tanging tinig na pinagtibay ng haliging apoy. Alam kong may mga kapatid na nagsasabi at nakadarama, kung hindi kayo makikinig sa mensahe na ipinaksil ng Branham Tabernacle, nagbabasa ng mga sulat ng Eagle Gathering at nakikinig sa inyong mga tahanan sa parehong oras na hindi kayo nobya o mali ang pagsimba, kailangan ninyong manatili sa inyong tahanan. Napakamali yan. Hindi ko naisip yun. Sinabi iyon o paniniwalaan iyon. Nagdulot iyon ng higit pang paghihiwalay, matinding damdamin at pagtitiwalag sa nobya at ginagamit iyon ng kaaway para paghiwalayin ang mga tao. Hindi ko kailanman nais na paghiwalayin ang nobya. Gusto kong pag-isahin ang nobya gaya ng sinabi ng salita na dapat tayo magkaisa bilang iisa. Hindi tayo dapat mag-abala sa isa't isa, ngunit walang ibang makapag-iisa sa atin kundi ang tinig ng Diyos sa mga tape. Hindi tayo dapat makikipagtalo at sinabi sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin o hindi sila ang nobya. Gawin mo lang kung ano ang Panginoon sa inyo. Magkakapatid pa rin sila. Kailangan nating mahalin at igalang ang isa't isa. Ngayon, huwag kayong makipagtalo. Kita nyo, init ng ulo lang kasi ang idudulot ng init ng ulo. Haya't malalaman nyo na lang, pinipighati nyo ang Espiritu Santo na lumayo mula sa inyo dahil nakikipagtalo po kayo. Kaya tatalihis na palayo ang Espiritu Santo sa mga pakpak nito. Init ng ulo lang kasi ang dinudulot ng init ng ulo. Sa sinabi ng propeta dito, hindi ko nais na paghitayin ang banal na espiritu kahit kailan at hindi ko gustong magulo. Maaari tayong mga turuan na magkakasama sa pag-ibig ngunit hindi sa pag-aalsa. Kung may nasabi man akong nakakasakit sa sinuman sa aking isinulat o sinabi, patawarin mo sana ako. Hindi ko iyon intensyon. Gaya ng ipinahayag ko noon, nararamdaman ko ang isang pagtawag sa aking buhay mula sa Panginoon upang ituro ang mga tao sa tinig ng Diyos para sa araw na ito. Ang ibang mga ministro ay may iba pang mga tungkulin na marahil ay nakikita ang mga bagay na iiba. Purihin ang Panginoon, ginagawa nila kung ano ang nararamdaman nila na ginagampanan ng banal na espiritu na gawin. Ang aking ministeryo ay sabihin lang sa nobya, press play at ang tinig ng Diyos sa mga tape ay ang pinakamahalagang boses na maririnig mo. Naniniwala ko na ang ministeryo ay dapat magpapatugtog ng tinig ng Diyos sa mga tape sa kanilang mga simbahan. Ang mga liham na sinusulat ko bawat linggo ay para sa bahagi ng nobya na nararamdaman na sila ay bahagi ng Branham Tabernacle. Alam kong marami pang iba nang nagbabasa nito, ngunit responsibilidad ko lang na gawin ang nararamdaman kong inaakay akong gawin para sa ating simbahan. Ang bawat simbahan ay may kapangyarihan. Dapat nilang gawin ayon sa kanilang pakiramdam na inaakay ng Panginoon na gawin. Iyon ay 100% ang salita. Hindi ako tutol sa kanila. Hindi kami magkasundo. Para sa akin at sa Branham Tabernacle, gusto lang namin marinig ang tinig ng Diyos sa mga tape. Inaanyayahan ko ang mundo na sumali sa amin bawat linggo.
Hinihikayat ko sila kung hindi sila makakasama sa amin na pumili ng tape, anumang tape at pindutin ang play. Sila ay papahiran ng langis tulad ng dati. Kaya inanyayahan kita ngayong linggo na samahan kami sa linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang tayo ay nagkakaisa at naririnig. 63-0630E. Ang iyong buhay-bay ay karapat-dapat sa Ebanghelyo, kapatid na Joseph Branham. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.